So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ako ng maikling video. So yung gagawin kong video ngayon about kay Epifanio Labrador. So about sa ginagawa niyang paninira sa Iglesia ni Cristo. So ito, may napansin lang ako sa kay Epifanio Labrador. Kasi may mga nakita ako na video niya napanood. Pero ang sinasabi lang naman niya, wala naman siya may pakitang ebidensya, kundi ang nagiging ebidensya niya yung mga sinasabi sa kanya ng iba, yung mga sinusulsul sa kanya na dapat sabihin niya sa Iglesia ni Cristo, yung mga paninira. So andyan na yung may hitman daw yung Iglesia ni Cristo. May inaalagaan daw na tao para pumatay pag may kumalaban sa INC. Ang dami niyang sinabi doon eh. Andyan na yung Iglesia ni Manalo na maling-mali din naman. Andyan na yung ano ba yun? Yung kagaya dun sa dating daan daw na leader nila. Na kinasuhan daw na Iglesia ni Cristo, nagtago sa ibang bansa. Na pinalis daw na Iglesia ni Cristo. Hindi naman ang Iglesia nagpalis doon eh. Siya mismo ang kusang umalis na pumunta doon sa ibang bansa eh. At saka galit na galit daw siya kasi grabe daw magsalita sa kanya yung miyembro ng Iglesia ni Cristo. Mga demonyo daw. Eh paano hindi rin magagalit sa'yo eh? Siyempre, binira mong tagapamahalang pangkalatan, binastos mo. At saka, mapagpatawad ang Iglesia ni Cristo, ang mga miyembro, gawa ng pinatawad ka nga sa unang ginawa mo eh. Humingi ka man ng pasensya eh. Kung nasa tama ka, dapat hindi ka humingi ng pasensya noon. Kahit nga ngayon eh, may ginawa kang mali, di kung tama ka talaga, hindi ka gumawa ng pasensya. Hindi ka nag-sorry. Pero tama yung ginawa mo na humingi ka ng sorry. May mga ginawa kang video kasi mali ka. Pero ngayon, inuulit mo na naman. Ngayon, tatanungin mo pang Iglesia ni Cristo kung bakit kanila dinimanda. Hindi, sabi ko nga sa'yo sa mga una kong video, mas maganda na yun na dinimanda ka ng Iglesia ni Cristo. Kasi doon, may papakita mo yung ebidensya mo. Kasi nakikita ko lang naman na ebidensya mo kung anuin ko yung video mo. Chismis lang eh. Dahil lang yan sa mga sulsul ng iba eh. Kasi kagaya nga ng sinabi ko sa una kong video, kung totoo yung sinasabi mo, patunayan mo. Huwag lang yung puro bintang. Pero kung mali yung ginagawa mo at paninira lang, isa lang ibig sabihin yan. Udyok yan ng demonyo. Gawa ng demonyo yan. Kaya yung lahat ng mga sinasabi mo sa Iglesia ni Cristo, asahan mo, babalik at babalik din sa iyo yan. Kasi tandaan mo, may Diyos ang Iglesia ni Cristo. Matibay ang pananampalataya ng mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Alam na alam ko yan kasi dati akong Iglesia ni Cristo. Hanggang ngayon sinanay ko Iglesia pa rin. Hanggang yung iba kong kapatid. Hanggang sa side ni mother ko kasi dyan karamihan yan Iglesia yan eh. Kaya kung ako sa'yo Mr. Epifanio Labrador, pagsisihan mo lahat ng mga ginawa mo sa Iglesia ni Cristo. At tigilan mo na yan. Huwag mo nang kalabanin kasi hindi ka rin magtatagumpay. Asahan mo, pag nagpakumbaba ka, humingi ka ng pasensya na naayon sa iyong kalooban, patatawarin ka ng mga kanib sa Iglesia ni Cristo. Pero yung ginawa mong ganyan, tama lang din na harapin mo sa korte. Kasi kagaya ng sinabi ng isang kanib na karan, yung pagpapatawad kayang ibigay. Pero yung hustisya, kailangan umiral para malinis ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Kagaya niyan, pag nagharap kayo sa korte, tanggapin mo yung katotohanan pag humarap ka sa korte. Ipakita mo yung ebidensya mo, bakit ganito. Patunayan mo na totoo lahat ng mga pinagsasabi mo. Pero once na wala kang napatunayan, ibig sabihin, mali ka. Pero sigurado ko sa'yo, ikaw matatalo dyan kasi lahat ng mga sinasabi mo, mali. Andyan na yung abuloy na pinipilit ng mga miyembro, maling-mali yun. Hindi totoo yun, paninira yun. Kasi naniwala ka sa susul ng iba eh. Naniwala ka sa chismis eh. So paano talaga magiging ebidensya yan? Wala yung ibang sagot dyan, kundi udyok yan ng demonyo, kaya paglabanan mo yan. Kasi kagaya ng sinabi ko sa iyo, Mr. Epifanio Labrador, pag hindi mo nilabanan yan, dyan ka masisira at dyan ka malulubog. Kaya tignan mo ngayon, sa ginawa mo, hindi naman ikaw ang sumikat eh, ginawang ka ng content ng mga vlogger, kagaya ko rin, ginawang kita ng content, eh saan na punta yung mga maraming views na yun? Hindi naman sa iyo, kundi sa ibang vlogger. Malalalo yung mga malalaking vlogger. Kaya iba ang nakinabang sa'yo, hindi yung mga vlogger na vlogger, nakagaya ko rin. At saka yung mga gustong manira sa Iglesia ni Cristo, pero puro mali naman, puro
paninira at hindi naman nila na kayang patunayan eh. Wala naman na patunayan eh. So, bakit di ka tumitigil? Yun ang tanong. Sinong paniniwalaan mo yun? Buti pa mag-aral ka o subukan mong pumasok sa Iglesia ni Cristo, mag-aral. Kahit mag-aral kung ano ba talagang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Na kung tutusin, nakikita mo naman na yun, mga project pa lang eh. Kaya, imposible talaga magkaroon ng korupsyon. At saka kung pangit talaga ang pamamahala ng tagapamahalang pangkalatan na si Ka Eduardo B. Manalo, makakapagpatayo ba yan ng maraming kapilya? Philippine Arena, kung ano-ano pa? Kaya ikaw, Mr. Epifanio Labrador, sobrang fake news ang lumalabas sa dila mo eh. Sobrang mali. Naniniwala ka sa mga sulsul, chismis ng iba eh. So, paano ba dyan guys? Hanggang dyan laking video for today guys. Maraming salamat guys.